May kakalikutin ulit tayo, isang stand fan. Bali tinanggal na yung pinaka base niya. So ito na lang yung pinadala. So ang problema nito, sabi ni ma'am, sobrang init daw ng motor niya. Kaya hindi na lang tinuloy na pinagana. So check natin yung kanyang motor. Ayan, so kita ba yung tester natin? Ayan, may reading naman sa ating tester. So try natin yung speed niya. So ayan, parang okay naman yung motor niya. May reading naman sa ating tester lahat ng speed niya. So check natin sa loob mga kalikot. Wag na natin patagalin kasi may lakad tayo mamaya. So welcome ulit guys sa ating channel. Wag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. At saka wag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, simulan na natin siya. Tara! Una mga kalikot, baklasin muna natin yung frame niya, check natin yung kanyang motor. Kapag naramdaman nyo guys na mainit siya habang umaandar, wag nyo na lang na patuloyin na paandarin. Minsan yan ipit siya, ayan katulad niya no. Ang hirap ikutin at saka hirap na siya umikot. Kaya kapag tinuloy nyo yon, masisira yung kanyang winding motor. Mauupin siya or mapuse, ganon. So iinit yung ating motor at saka masisira siya. So ito guys, ayan no, nagmelt na yung mga dumi dito sa bushing shafting. Tapos sunog na siya. So talagang iinit yung ating motor. Nahihirapan siyang paikutin itong shafting niya or itong kanyang rotor. Ayan o, malagkit. Ito guys, check natin yung bushing shafting niya. Ayan o, may alog na siya. So talagang papalitan natin yung bushing shafting niya. Tapos yung motor niya, na-check naman natin kanina sa tester. Okay naman, hindi naman siya open. So ito lang, yung mga panali niya medyo malutong na to. Nagba-brown na. So palitan natin siya. Siguro okay pa naman itong kanyang motor. So baklasin muna natin yung bushing shafting niya. Tapos update ko na lang kayo kapag nabila na natin siya ng bushing shafting. So yung motor niya mukhang malinis pa naman no. Tapos sa tester natin kanina, lahat ng speed niya may reading. So yung bushing shafting lang yung i-check natin mga kalikot. Panigurado papalitan na to ng bushing shafting. Kapag nagkakat kayo ng mga wire mga kalikot, magtira kayo ng kulay or balat ng wire. Yan. Para pag ibinalik natin, hindi na tayo mahihirapan. Alam kaagad natin kung saan natin i-connect. Tinanggal lang natin yung switch niya para makaporma tayo. Ayun, malutong na yung mga panali niya. So papalitan natin. Tapos yung shafting niya at saka yung bushing, ayan, wala na to, talagang papalitan na. So tanggalin na lang natin. Ayan, so natanggal na natin siya mga kalikot. Bali itong rotor lang yung dadalhin natin dun sa ating pinagkukunan ng bushing shafting or sa mga parts ng mga electric fan. So ito ayusin ko na lang siya. Mukhang okay pa naman no. Kasi sa tester natin kanina, may reading naman sa ating tester yung mga speed niya. Tapos papalitan lang natin ng bagong panali. Malutong na kasi yung dating panali niya. Dinagdagan natin ng insulator. Nakalabas kasi yung mga maninipis na magnetic wire, baka maputol natin.
Testerin ulit natin yung kanyang motor. Baka nung tinatalian natin may napigtas tayo or may nadali. Ayan. So may reading naman. So okay itong ating motor. Tapos update ko na lang kayo mga kalikot kapag napalitan na natin siya ng bushing shafting. So magandang araw ulit sa ating lahat mga kalikot. The next day. Update tayo mga kalikot dito sa ginagawa nating stand fan electric pan na dual. Nabilan na natin siya ng bagong shafting, tapos nandito na rin yung dalawang bushing niya. So kapag nagpalit kayo guys ng shafting, kailangan palitan na rin yung dalawang bushing niya, harap at saka yung sa likod. Ayan, ito yung dating shafting niya. Tapos ikakabit natin guys yung dalawang bushing dito sa kanyang casing. May mga video naman tayo guys kung paano magpalit ng bushing at saka shafting, so check nyo na lang sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Pero i-video na rin natin para may mai-upload tayo. Pero linisan muna natin guys yung casing ng kanyang motor. Kapag bumili kayo guys ng shafting, check nyo lang kung magkasing haba sila. Yan, ganyan. Tapos check nyo rin kung half moon or bilog yung butas ng yung kanyang fan. So yan lang yung i-check natin. Kasi mamaya baka bilog yung bili nyo, so hindi nyo yung masusuot yung kanyang fan. So yan yung i-check nyo mga kalikot. Palitan muna natin ng bushing. So tanggalin lang ninyo yung lock. Yan. Ayan, nalinisan na natin yung frame ng motor. Bali, kakabit na lang natin mga kalikot yung dalawang bushing. Kapag nagkakabit tayo mga kalikot ng bushing at saka shafting, iwasan natin na magasgasan ito, kasi kapag nagasgasan yung bushing, kakainin niya rin yung ating shafting or mag-grind sila. Same lang din kapag nagasgasan naman itong shafting, mapupudpud rin yung kanyang bushing kasi mag-grind silang dalawa, magkakaroon rin ng lamat itong shafting natin kapag may problema itong or may gasgas itong ating bushing. So iwasan lang natin guys na magasgasan itong ating shafting tapos dito sa loob ng ating bushing. So bali kakabit ko lang guys, ito yung pinakalock niya. So isusuot lang natin dito. So kung paano natin siya tinanggal, so ganun din yung pagkabalik natin. Ang diskarte mga kalikot kung paano natin maipasok itong lock niya, medyo i-oblong natin to. Ayan. Tapos ipasok muna natin yung pinakatulis niya. Yan, i-oblong natin na ganyan. Ayan. Saka natin ipapasok yung pinakamatulis niya para maisuot kagad. Ayan, ganyan, no. Saka natin dahan-dahanin ng flat screwdriver hanggang sa maisuot natin yung lock niya. Ayan. So kung matigas siya, pwede nyo naman pukpukin para pumasok yung lock niya. Naikabit na natin yung dalawang bagong bushing mga kalikot. Ayan. So ikakabit na lang natin yung kanyang spacer. Ayan. Tapos ibabalance na natin siya. Ikabit na rin natin yung kanyang motor. Bali i-balance na natin siya. May mga video naman tayo guys kung paano tayo mag-balance ng bushing shafting. Bali unahin muna natin i-balance yung sa bandang harap. Ayan. So kung hindi pantay yung rotor at saka stator natin, magdagdag lang kayo guys ng washer. So ito, lubog siya. Magdadagdag lang tayo ng isa or dalawa para pumantay yung stator at saka yung rotor natin. So okay rin guys na kahit bitin siya, kapag umandar naman yung motor natin, kusa naman yan magbabalance. At saka maganda rin may allowance yung ating
stator at saka yung rotor. Yung hindi siya masyadong mahigpit. Kapag binabalance nyo naman guys yung bandang likod, kahit wag nyo munang lagyan ng mga oil. So kapag perfect na siya, saka nyo na lang lagyan. Para hindi aksayado sa oil natin. Kapag okay na lahat, kapag inassemble na natin siya or ilak na natin yung kanyang motor, saka lang natin ilagyan ng oil. So ito, malaki yung awang ng bushing shafting natin. So nagdagdag tayo guys ng dalawang washer dito sa likod. Yan, tapos subukan ulit natin. So kung mahigpit siya, magbabawas lang tayo. So kailangan may gap rin siya para makaikot ng maganda yung ating bushing shafting. So ito, malaki pa siya. So magdagdag pa tayo ng isa. Na-balance na natin siya mga kalikot. May konting play siya. Pero mas maganda kapag may konting play siya para maganda yung ikot ng ating shafting. So saka natin lalagyan ng langis. Tapos ilak na natin siya mga kalikot. Kapag naglalagay kayo mga kalikot ng langis, huwag nyong masyadong damihan kasi tatalsik din yan. Baka matalsikan itong ating motor. Baka mas lalong iinit siya. Ayan, nalagyan na natin siya ng langis. Saka na natin ilak yung ating motor. Papalitan natin yung cover ng kanyang gearbox mga kalikot kasi ayan nalusaw siya sa sobrang init. So may scrap naman tayo dito. Ito na lang yung ipapalit natin mga kalikot kasi hindi na siya nagsiswing. Ayan o. Hindi na makaabot yung gear niya dito sa baba. So papalitan natin siya ng cover ng gearbox. Kaya hindi ko tinatapon yung mga scrap ko mga kalikot para kapag mga ganitong sitwasyon may papalit ka agad tayo. Yan, ibabalik ko na lang to. Na-assemble na natin siya mga kalikot. Nalagay na natin yung switch nya. So testerin na lang natin kung shorted dito sa kanyang body. Ayan, hindi naman siya shorted. Wala namang palo dito sa ating tester. Testerin naman natin yung kanyang motor. Baka nagkaroon ng problema nung sinasalpak natin siya or ina-assemble natin. Number 1, number 2, number 3, 0. So okay yung kanyang motor mga kalikot. Assemble ko na lang yung mga frame niya. So madali lang naman i-assemble mga kalikot yung mga frame niya. May mga video naman tayo sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. So hindi na natin siya i-video kasi marami naman tayong video kung paano lagay ng kanyang fan at saka yung kanyang frame. So update ko na lang kayo mamaya mga kalikot kasi lilinisan ko pa yung kanyang mga frame tapos yung kanyang fan. Pagtapos na natin siya nabuo, testing na natin kung okay na yung ginawa natin. Try muna natin mga kalikot bago natin i-assemble sa kanyang frame. So try natin sa number 1. Ayun. So gumagana rin yung kanyang swing. Yan, number 2 natin. Number 3. Ayan, so okay na siya mga kalikot. Assemble ko na lang yung fan niya tapos yung kanyang frame. Na-assemble na natin siya mga kalikot tapos na-testing na rin natin. So okay na siya mga kalikot. Ang pinalitan lang natin mga kalikot yung kanyang bushing shafting kasi nung unang pagdala dito halos hindi na umiikot kasi kinakalawang na rin. So ibig sabihin kung may damage na yung kanyang shafting, may damage na rin yung kanyang bushing.
Kaya kapag sira na guys yung kanyang shafting, automatic na yun, napapalitan na rin yung pati yung kanyang bushing. So yun lang mga kalikot ang ginawa natin. So yan guys, ang ganda na ng ikot niya kasi bago na yung bushing shafting niya. So sana makatulong ulit tong video na to sa inyo mga kalikot. Maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ng notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong video natin. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat ulit guys. Ingat kayong lahat. God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.